So mga tol, matapos pong matalo si former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales kay Yukinori Uguni sa Japan, nito lang nakaraang April 3 sa pamamagitan ng unanimous decision at mawala na sa ranking si Tapales sa Super Bantamweight Division. Muli nga po magbabalik sa ring si Tapales mga tol sa August 29, lalaban siya sa bansang Australia. Subalit hindi pa tukoy mga tol kung sino ang makakalaban niya. Ani Tapales mga tol, lalaban daw siya sa bagong dibisyon kung saan daw siya komportable at maipakita ang kanyang abilidad. Dagdag pa ni Tapales mga tol, panibagong journey umano yan para maging 3 Division World Champion siya. Ginagawa umano niya yan para sa kanyang pamilya at alam daw niya sa sarili niya na kaya pa rin daw niya mag-perform sa high level. So tiyak mga tol na sa featherweight na lalaban si Tapales at dyan niya balak kunin ang pagiging 3 Division World Champion. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong madepensahan ni AJ Pasiones ang kanyang WBO Oriental Flyweight title nang talunin po niya ang kapwa Pinoy na si Richard Lasponia. Hinamon po ni Pasiones mga tol ang kasalukuyang WBO Flyweight World Champion na si Anthony Aluscuaga. Ito nga po yung pagkakasabi ni Pasiones mga tol, "I hope you give me a chance. I'm looking for an opportunity. Just make it happen." Marami naman po ang mga Pinoy fans ang nagkomento. Sinasabing wag muna daw niyang labanan itong si Aluscuaga dahil hilaw pa daw siya. May mga nagsasabi din na malakas daw itong si Aluscuaga, hindi pa daw siya uubra. Ika pa nga po ng isang nagkomment, muntikan pa nga daw siya matalo sa huling laban niya. Magpatigas muna daw siya ng buto bago labanan itong si Aluscuaga. Pero may mga naniniwala naman kay Pasiones na kaya na daw nito makipag-compete sa World Championship. Sa ibang banda naman mga tol, Alexander Usyk hindi nagwo-worry sa mga nagsasabing early stoppage ang panalo niya dito kay Rico Verhoeven. Aniya, hindi umano niya yan trabaho. Ang trabaho daw niya, lumaban lang sa ring. Sa ibang banda naman mga tol, former Unified World Champion Zurdo Ramirez kasama ang 5 pang katao arestado. Ayon sa report mga tol, nagmamaneho daw na mabilis yung sinasakyan ni Zurdo Ramirez at nag-attempt daw na takasan ng otoridad. During daw ng routine inspection, nireport ng pulis na may nadiskubre silang falsified documents at iba pang posibleng offense. Sa ngayon, wala pang official publicity confirmed sa formal charges against sa boxer. Kakatapos nga lang po ng laban ni Zurdo Ramirez mga tol noong May 2 sa Las Vegas kontra dito kay David Benavides kung saan knockout po ang sinapit niya. Sa iba pang balita mga tol, na-appreciate po ni Koki Kameda ang taos-pusong mensahe sa social media ni Casimero at Konosuke Kameda. Noong namumroblema po kasi itong si Koki Kameda sa laban sa June 6 kung saan muntikan nang hindi matuloy. Matatandaan po kasi mga tol, noong mag-announce si Koki Kameda na hindi pa sure na matutuloy ang laban sa June 6 dahil sa problema. Tinamayan po siya ni Casimero at Konosuke Kameda. Sinabing nakasuporta sila anuman ang mangyari at kalabasan ng desisyon. Pero ngayon mga tol, okay na, kasado na ulit ang laban sa June 6 at napaganda pa para kay Casimero dahil co-main event po siya sa laban na yan. Pinalitan po ni Casimero ang dapat na co-main event na si Andrew Moloney versus Willie Baldo Garcia. Si Casimero versus Nery na ang co-main event. Aging si Konosuke Kameda mga tol, bagamat hindi po makakasama sa laban sa June 6, bibigyan si Konosuke Kameda ng separate na laban sa Japan. Ibig sabihin mga tol, matutuloy pa rin ang laban ni Konosuke Kameda sa ibang event. Silang dalawa lang ang nagmensahe ng ganyan kay Koki Kameda. Kaya masaya po itong promoter kay Casimero at sa pinsan niyang si Konosuke.